Pag nakakuha ng 18 boto, 8,000 boto, sa kabila na kayo nag-withdraw. Ako rin po sa aking sarili ay nagtataka kung paano ako nakakuha ng 18,000 boto dito po sa 2nd District ng Bataan. Samantalang ako naman po ay hindi nagkampanya sa aking sarili, wala po akong leaflets, wala po akong tarpaulin. Hindi ko nga po sinabi sa mga kaibigan ko na ako po ay kandidato, hindi rin po ako gumastos, maski 5 sentimos. Nag-withdraw pa kayo? Nag-withdraw pa ako nung 1 week before ng ating election, nag-withdraw pa po ako. At sa aking sarili, hindi ko rin po ibinoto yung sarili ko dahil nag-withdraw na nga po ako. Okay. At yun nga po, kung paano ko nakuha yung 18,000 boto dito po sa 2nd District ng Bataan ay nagtataka din po ako sa aking sarili. Ano po sa tingin nyo nangyari dyan? Hindi ko rin po maipaliwanag kung ano po ang nangyari at napakarami ng nakuha kong boto. Sa tingin may pagkakamali sa pagbilang ng boto nyo? Ako po ay naniniwala na maaaring nagkamali sa pagbibilang po ng aking boto. Baka po yung mga kasamahan kong mga kandidatong board member ay sa akin naibilang yung kanilang mga boto. Sir, familiar ba kayo kay Juan Mig Bondok? Si Juan Mig Bondok ay nakakuha lang ng 3,000 plus. Kilala ko po siya na natural artista po, kilala at buong Pilipinas kilala. At yun nga po, nabalitaan ko rin na kandidato siya sa pagka-congressman dito po sa 2nd District ng Bataan. Ay, hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya, bakit 3,000 boto lang ang nakuha niya. Ibig sabihin, masikat pa kayo kay Juan Mig Bondok. Ay siguro, mas sikat ako kaysa kay Juan Mig Bondok. Okay mga kaibigan, kuhanan po natin ang pahayag itong si Chairman na Felicito Tongpayumo. Ito po yung kaugnay naman na naging pahayag nitong si Federico de Guzman na humabol ng board member sa 2nd District ng Bataan. Ayon sa kanya, bago ang eleksyon, nag-withdraw siya at maging yung sarili niya, di niya binoto. Pero nakakuha pa rin siya ng 18,000 boto na lubasang nagtataka. Sir, ano po masasabi niyo rito? Ay, nagtataka kayo. Ako natatawa. Baligtad ang nangyari dito. Okay. Ang iba, nagtataka, nagko-complain kung bakit mababa ang kanilang boto dito sa PICOS election na ito. Abay, ito, baligtad. Siya ay nagtataka at napakalaki ng kanyang boto. Baligtad. Ang alam niya, hindi siya nangampanya, wala siyang leaflet, walang sample ballot, walang tarpaulin, hindi lumabas ng bahay, at nag-withdraw pa nga daw siya. Tapos naka 18,000 boto. Anong paliwanag? Siya na rin ang nagbigay ng maaaring paliwanag na yung mga boto ng mga kasama niya, para wala siguro makalusot, ay itinambak sa kanya. Dahil siya walang kalaban-laban talaga. Okay. Pero muntik nang makadali. 18. 18,000. Mas malaki pangarawan na nakuha niya kaysa kay Juan Mig na 3,000 mahigit lamang ang nakuha. Siya 18,000. Hindi siya kilala. Hindi taga sa Bagak, umuwi lamang. Pinakiusapan lamang siyang mag-file. At ang usapan, ganun lamang ang mangyayari. Hindi siya magkakampanya. Wala. Kahit ano. Naka 18,000. Nagtataka siya. Baligtad.
sa mga ibang nagtatakang napakababa ng kanilang boto. Ito nagtatakang ang laki ng kanyang boto. Anong mangyayari dyan at anong dahilan? Sa PICOS, automated elections lamang maaaring mangyari yan. Ang tanong dito ay, bakit siya nanalo ng ganong kalaki? Wala naman siyang ginawa. Pinograma siguro lamang ito. Sapagkat hindi mangyayari ito sa isang normal na eleksyon. Sa programa lamang, sa PICOS, maaari mangyari itong binawa sa kanyang mga kasama at itinambak sa kanya. Naalala ko rin, yung nangyari sa Tukop, sa Dinulpihan. Alas 7 pa lamang, meron ng not transmitted results sa munisipyo at nung check-in. Kung ito'y totoo o hindi, abay, hindi pa po tapos ang botohan. Bumoboto pa yung mga tao at ang PICOS number 1, alas 8:30 nga nakapag-transmit at ang PICOS number 2 ay alas 9 pasado. Yun ay mga imposible nangyari sa Dinulpihan. Itong nangyari dito sa Bagak, itong kandidatong board member na itong walang ginawa, naka 18,000. Yan talaga ang mga imposible. Po ba sa mga nangyayari sa Tukop, sa Dinulpihan at maging dito kay Federico, kaya tayo ay gusto niyang ma-check talaga kung credible ba itong mga PICOS machine o talagang nakaprograma na to para ipanalo yung mga kandidatong gusto nila? Nabanggit ko na yan, mga improbable results dito sa Bataan, lalong-lalo na sa Dinulpihan, no? Kaya importanteng malaman natin kung sa 2016 may mga kandidato pa bang matitino na lalaban kung hanggang ngayon at hindi natin mapapatunayan kung ang PICOS machine ay hindi madadaya. Habang ito ay nakabitin, wala na sigurong matinong kandidato. Nasasampa pa sa entablado, sa kanyang plataforma at mga ngampanya. Napakadaling mamili ka na lamang sa mga naglalako nitong programa ng PICOS. Bakit papagurin mo pa sarili mo? Bakit gagastos ka pa ng katakot-takot? Makipagkasundo ka na lamang. Ano ngayon ang mangyayari sa demokrasya natin, sa electoral process natin, kung iyan ang iiral? Nakausap ko si Senator Nene Pimentel. Okay po. Nalaman niya at natutunghayan niya nangyayari sa Bataan. Kaibigan natin yan. Siya na nagsabi sa akin, huwag mong bibitawan. Importante yan para sa ating bansa. Si Senator Nene Pimentel, kung natatandaan nyo, ay naging biktima ng dagdag bawas. Hindi niya yun malimutan at hindi niya binitawan ang paghanap ng katotohanan. Hanggang ngayon nga, nag-a-appear pa daw siya rito sa Bataan sa kaso na kanyang ipinail sa isang COMELEC officer noon na ang pangalan, natatandaan ko, ay Senon Uy, binanggit ni Senator Pimentel. Hindi niya binibitawan sapagkat sa kanyang palagay, he owes it to the country na ang mga kabuktotan itong nangyayari ay matigil. Kung papakiusapan lamang siya at kanya nang kakalimutan, he thinks he is not doing good for the country. Kaya sabi niya sa akin, huwag mong bitawan ito. You will be doing a service for the country para malaman natin, mawala na ng duda ang question tungkol dito sa PICOS. Yan po ba ang dahilan kung bakit hindi bumitaw itong si Coco Pimentel sa kanyang laban at sa huli nga ay naupo pa siya bilang senador? Oo. Sa akin ay si Senator Nene Pimentel
siguro na rin ang nagsabing, ako hindi bumitaw sa aking laban, huwag kang bibitaw. Ngayong naupo si Coco Pimentel, hindi dahil sa nagkaroon ng pasya, pinal na desisyon ang Senate Electoral Tribunal. Hindi. Napakahaba pa ang sasalungahin ni Coco Pimentel dyan dahil sa national election yan. Baka tapos na yung term, ay wala pa rin. Anong nangyari? Out of the blue, lumitaw si Lintang Bidol. Inamin yung mga kalokohang nangyari sa ARM at sa ibang lugar noong eleksyon na yon. Yung weight ng public opinion sa pag-amin sa pandaraya na yon na kinasasangkutan ng mga ibang kandidato at sa palagay ni Senator Zubiri, siya ay tinatamaan. Anong nangyari? Siya ay nag-resign at si Coco ang naupo. Kaya hindi natin masasabi kung minsan yung script sinusulat sa itaas at tayo ay mere players lamang dito. Ibig sabihin na itong mga Pimentel ay hindi bumitaw sa laban, yung laban naman sa Bataan ay hindi nyo rin bibitawan hanggat hindi nyo nakikita yung katotohanan na may nasangkot nga yung piko sa usaping ito. Oo, kahit wala akong personal na benepisyong makukuha dito sapagkat hindi naman ako mauupo. Ang mga nag-file ay ang mga mayor. Pero sapat na sa akin yan na malaman ang katotohanan sa eleksyon dito sa lokal. Yung sa senatorial, hindi nila binitawan. Buong Pilipinas yun. At talagang hindi mariresolba. Pero dito, tayo bibitaw Ang liit lang ng Bataan. At makikita natin, mariresolba ito sa lalong madaling panahon dahil lang sa ilang bayan lamang ito. At 3 RTC ang involved. Huwag lamang ang hahadlangan. Sinasabi ko, 2 linggo lang, tapos ang bilangan. Sa aking mga kababayan, sa mga nagtatanong kung kailan at hanggang saan aabot ito. Ang aking maipapangako ay hindi natin ito bibitawan hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang hindi natin nakikita ang katotohanan. Mga kapatid natin sa iglesia na nagtataka kung saan napunta ang kanilang boto sa dinulupihan. Ako ay inyong dinala. Si Joel na rin ang nakapuna. Pareho lamang ang aming boto sa dinulupihan. Gayong ako lamang ang dala ng iglesia sa dinulupihan. Katungkulan kung malaman ang katotohanan dyan, makita natin. At sa inyong lahat, ang maipapangako ko, we will move on only after finding out the truth. Hindi tayo marunong makipagkasundo, makipagkaisa. Gagawin natin yan kapag nalaman na natin ang katotohanan. Yan ang aking pangako.